tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at sa buong mundo. Isang mainit na balita ang ating tinutukan ngayon mula sa gitnang silangan. Sinalakay ng puwersa ng Israel ang isang malaking petrochemical plant sa timog kanlurang bahagi ng Iran kasabay ng iba pang pag-atake sa mga target na militar. Ang hakbang na ito ay isinagawa sa kabila ng babala at pakiusap ni US President Donald Trump kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na iwasan ang karagdagang tensyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinarget ng Israel ang isang pasilidad ng enerhiya sa loob ng Iran mula nung ipatupad ang ceasefire noong Abril 8. Kinumpirma ng Israel na tinamaan ang Mashhar Petrochemical Complex habang iniulat naman ng mga lokal na opisyal sa Iran na nagtamo ng malubhang pinsala ang ilang bahagi ng planta. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa muling pagsiklab ng malawakang labanan sa rehiyon. Bago ang pag-atake, nagkausap sa telepono si Trump at Netanyahu ng halos kalahating oras mula sa golf club ng dating Pangulo sa New Jersey. Ayon sa mga ulat, tahasang sinabihan ni Trump ang pinuno ng Israel na maghinay-hinay muna at huwag maglunsad ng mga bagong atake dahil napakalapit na nilang makamit ang isang magandang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng pamahalaan sa Tehran. Sa kabila nito, tila hindi pinakinggan ng Israel ang pakiusap ng Amerika. Gayunpaman, binigyang diin ni Trump na ang mga bagong ataking ito ay hindi makakaapekto sa negosasyon ng kanyang administrasyon sa Iran. Sa kanyang pahayag sa Financial Times, mariing sinabi ni Trump na siya ang nagpapasya sa lahat ng bagay at hindi si Netanyahu ang may hawak ng huling desisyon pagdating sa usaping pangkapayapaan ng rehiyon. Sinusubukan ng administrasyong Trump na pilitin ang Israel na ihinto ang mga operasyong militar nito upang bigyang daan ang isang malawakang kasunduan na magtatapos sa digmaan sa Iran. Kasama rito ang napaulat na matinding pagbulyaw ni Trump kay Netanyahu sa isang naunang tawag sa telepono. Ngunit sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap na ito, patuloy pa rin ang palitan ng mga nakamamatay na pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang ganti sa ginawa ng Israel, nagpakawala ang Iran ng mga ballistic missile patungo sa mga target na Israeli. Kinumpirma ng Revolutionary Guards ng Iran na gumamit sila ng mga air-launched ballistic missiles. Sinabi naman ni Yechiel Leiter, ang ambahador ng Israel sa Estados Unidos, na 11 missile ang pinaputok ng Iran at idineklara niyang pagod na ang buong mundo sa agresibong pamumuno ng rehimen sa Tehran. Ayon sa militar ng Israel, mabilis nilang pinagana ang kanilang mga aerial defense system upang harangin ang mga missile na nagmula sa Iran. Target din ng kontra-atake ng Israel ang mga surface-to-surface missile launch sites at iba pang mahalagang infrastruktura ng Iran. Sa kabilang banda, sinabi ng Iran na matagumpay nilang tinarget ang Ramat David Air Base na malapit sa Nazareth na nagpapakita ng lumalalang palitan ng puwersa. Dahil sa panibagong kaguluhan na ito, agad na naramdaman ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Tumaas ng higit sa 3% ang presyo ng petrolyo sa merkado nitong Lunes. Ang Brent crude futures ay muling lumampas sa $76 bawat bariles. Ang ganitong pagtaas ay nagdudulot ng pangamba sa mga bansa tulad ng Pilipinas na lubos na umaasa sa inaangkat na langis para sa lokal na konsumo. Sa Mashhar Complex, iniutos ng mga otoridad ang agarang paglikas ng lahat ng mga manggagawa upang maiwasan ang pagkawala ng buhay. Bagamat walang iniulat na nasaktan, kasalukuyan pang tinatasa ang kabuuang halaga ng pinsala sa pasilidad. Ayon sa media ng Iran, 5 linya ng produksyon na sa complex na ito ang tinamaan mula nang magsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero na nagpapahina sa kanilang ekonomiya. Hindi lamang ang Iran at Israel ang kasangkot sa guluhing ito. Sumali na rin sa labanan ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen na kaalyado ng Iran. Nangako silang pipigilan ang lahat ng nabigasyon ng mga barko ng Israel sa Red Sea. Sila rin ang umako ng responsibilidad sa kauna-unahang pag-atake ng missile sa Israel mula noong magsimula ang ceasefire, na nagtulak sa militar ng Israel na i-activate ang kanilang air defense system. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng mga Houthi na itinuturing nilang lehitimong target ng kanilang puwersang sandatahan ang lahat ng galaw ng kaaway sa karagatan. Ang banta na ito ay nagdudulot ng matinding panganib sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa dagat, lalo na para sa ating mga Pilipinong seafarer sa rehiyon. Bukod sa Iran, nagpatuloy din ang opensiba ng Israel sa Lebanon,
Bago ang pag-atake sa Iran, binomba ng Israel ang katimugang bahagi ng Beirut na kilala bilang Dahiye na itinuturing na balwarte ng Hezbollah. Ito ang unang pagkakataon na nyanig ng mga pagsabog ang kabisera ng Lebanon mula nang i-anunsyo ng Amerika ang kanilang plano para sa isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Ginamit ni Trump ang lahat ng kanyang impluensya upang pilitin ng Israel na ihinto ang kampanya nito sa Lebanon. Nais ng Washington na bigyang daan ang isang malawak na kasunduan na magwawakas sa hidwaan sa Iran. Ngunit iginigiit ng mga opisyal ng Israel na ang labanan sa Lebanon ay dapat tratuhin ng hiwalay at walang kinalaman sa anumang usaping pangkapayapaan o ceasefire na pinag-uusapan kasama ang Tehran. Ang Hezbollah naman, na hindi kasali sa mga opisyal na negosasyon para sa truce, ay patuloy sa kanilang mga pag-atake laban sa Israel. Pahayag ng grupo, hindi nila kailanman isusuko ang kanilang mga sandata maliban na lamang kung ganap na ititigil ng Israel ang mga pag-atake at tuluyang aalis ang mga sundalong Israeli sa teritoryo ng Lebanon. Dahil dito, nananatiling malayo ang posibilidad ng kapayapaan sa hangganan. Sa panig ng Tehran, matagal na nilang pinaninindigan na ang anumang kasunduang pangkapayapaan sa Estados Unidos ay nakasalalay sa pagpapatupad din ng isang matatag na ceasefire sa Lebanon. Matatandaang nilusob ng Israel ang Lebanon noong Marso upang tugisin ang mga mandirigma ng Hezbollah na nagpapakawala ng mga rocket at drone bilang suporta at pakikiisa sa kanilang mga kaalyadong opisyal sa bansang Iran. Nagbabala rin si Mohammed Bakr Kalibaf, ang speaker ng parlamento ng Iran at punong negosyador sa kapayapaan, na ang mga base militar ng Estados Unidos at mga ari-arian ng Israel ay itinuturing nilang mga lehitimong target. Ayon sa kanya, ito ay dahil sa mga paggalit na aksyon ng dalawang bansa, kabilang ang hayagang paglabag sa mga naunang kasunduan hinggil sa seguridad at soberanya ng bansang Lebanon. Ang malawak na digmaan sa rehiyon ay pansamantalang natigil noong unang bahagi ng Abril nang ihinto ng US at Israel ang kanilang mga direktang atake sa Iran. Gayunpaman, hinarangan naman ng Tehran ang karamihan sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Napakahalaga ng rutang ito dahil dito dinadaan ang ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng krudo at liquefied natural gas sa buong mundo bago magsimula ang digmaan. Upang buksang muli ang Strait of Hormuz, nagpatupad din ang Washington ng sarili nitong harang sa mga daungan ng Iran. Bagamat may mga ulat na malapit ng magkasundo ang dalawang panig para sa isang paunang kasunduan, patuloy pa rin ang kanilang palitan ng pag-atake. Iginigiit ni Trump na ang anumang huling kasunduan ay dapat maglaman ng mas mahigpit na kondisyon upang pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapon. Kabilang sa mga pangunahing hiling ng Tehran ang mabilis na pag-angat ng mga parusang pang-ekonomiya ng US at ng United Nations, ang pagpapalaya sa bilyon-bilyong dolyar na pondo ng Iran na kasalukuyang naka-freeze sa iba't ibang bansa, at ang pagkilala sa kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Ngunit may mga ulat na balak ibigay ng US ang mga pondong ito sa mga karatig bansa sa Gulf para sa pinsalang idinulot ng Iran. Ang panukalang ito ng Amerika ay tinawag ng Iran na iligal at nagbanta silang gagawa ng kaukulang hakbang bilang tugon. Sa kabila ng kaguluhan, nananatiling positibo si Trump na makakamit ang kapayapaan. Ngunit sa patuloy na pag-atake ng Israel at pagganti ng Iran, ang daan patungo rito ay tila mas lalo pang naging komplikado. Tutukan natin ang mga susunod na kaganapan dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balitaan.